So, sa pamamagitan ng walang hanggang pagsinta ng Diyos sa atin, mga kapatid, ni-reveal niya po yung kanyang sarili through Christ. Siya ay bumaba, 'di ba? Mula sa langit napunta sa isang katawan na sobrang limitado. Okay? Pero bakit niya yung ginawa? Kasi dinemonstrate niya daw, according yan mismo sa Romans 5:8, dinemonstrate ng Diyos ang love niya for us. Dahil talaga sa kasalanan natin, kaya siya namatay para sa atin. Hindi dahil sa mga magagandang bagay na nasa atin. Okay? Siya pinako sa krus para dun sa mga magagandang bagay. Kundi pinako siya sa krus para doon sa ikapagpapatawad ng ating pong kasalanan. And that is very clear. So this is, ayun yung first, mahalin natin ang Panginoon. Okay? Yan ang unang-una sa lahat. Pero, meron pang pangalawa, love your neighbor as yourself. 'Di ba? There is no commandment greater than this. Kumbaga sa dalawa na yan yung pinaka dapat priority natin. Walang ibang higit na commandment. So, mahalin natin. Even yung kaaway natin, mahalin natin. Yan po yung utos ng Panginoon. So, kung mamahalin mo yung kaaway mo, of course, lahat in general, mahalin natin yung kaluluwa. For verse 20-21, whoever claims to love God yet hate a brother or sister is a liar. So, ibig sabihin, kiniklaim mo daw or sinasabi mo daw na mahal mo ang Diyos. Okay? So, kung sino man daw yung nagsasabing mahal niya ang Diyos, tapos hindi niya mahal ang kapwa niya, yung kapatid niya sa Panginoon or kapatid niya, ay sinungaling. Okay? For whoever does not love their brother or sister, ibig sabihin kung sino nga daw yung hindi nagmamahal sa kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae, na nakikita niya, okay? Cannot love God. Kasi si God, hindi mo nakikita. Paano mo mamahalin si God na hindi mo nakikita kung hindi mo minamahal yung nakikita mo? Yun po yung ibig sabihin yan. And He has given us this commandment. Anyone who loves God must also. So kapag sabi, pag must daw, it is a modal na ibig sabihin obligation. Okay? Dapat na ginagawa. Okay? It should always, na si God, kung mahal natin ng Diyos, mahalin din natin ang kapwa natin. Yun po yun. So you cannot claim to love God if you cannot love people. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos kung halos isumpa mo yung kapitbahay mo. Okay? Halos itakwil mo yung anak mo. Okay? Hindi ka nagpapakita ng care for other people. It's not, you should not claim na yung mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang mga tao sa paligid mo. Yun lang naman po yun, no? Okay? Okay? So, nagpapatawad tayo. It is strongly tied to salvation in the apostolic doctrine. So, bakit? Kasi tayo mismo pinatawad tayo ng Diyos, di ba? So, kailangan, kung ano ang sinasalamin ng Diyos, or ano ang pinakita ng Diyos sa atin, we should do it then. Hindi lang porket siya ay Diyos, dahil sasabihin, hindi, Diyos siya eh. Okay lang yun, kasi Diyos siya. Pero hindi. Kahit na Diyos siya, ibig sabihin, mas, ang taas ng standard, di ba? Kasi nga, sa pagiging Diyos niya, na mataas, para bagang sobrang, kumbaga, kung sa mga position, siya na yung pinakamataas. Di ba? Sa lahat ng position, He is the King of Kings. Remember that? Di ba? Pero nagawa niya pa rin magpatawad. What more pa tayo? Na tayo ay di hamak na tao lamang na nilikha ng Diyos. So, God forgive us through Christ. Do not forgive others their sin. Kung hindi mo papatawarin daw yung nagkakasala sa'yo, your Father will not forgive your sin. So, ibig sabihin, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kasi di ba minsan kapag may taong nakagawa sa atin ng kasalanan, tapos parang it's like, hindi natin siya mapatapatawad, anong nangyayari? Parang ang bigat din sa atin, di ba? Nasa atin din ang bigat. Tayo mismo ang pinapahirapan natin actually yung sarili natin kapag di tayo nagpapatawad. Kaya nga sabi, di ba? The Father will not forgive your sins. Siguro ang ibig sabihin nito,
Kumbaga, kung tayo hindi tayo nagpapatawad, pahihirapan din natin yung sarili natin. At syempre, kaakibat nun na yung Diyos mismo nagpaparamdam sa atin na okay, pag hindi mo to pinatawad, yung tao na to, hindi gagaan yung bigat na yan. Kasi hindi mo yan isinuko sa akin. Okay? Minsan ba, may time ba na nagpatawad ba kayo kahit na hindi nyo sinabi doon sa tao? You just leave everything to God. Diba ganun? Like, Lord, tulungan mo kong patawarin siya kasi sobrang bigat na. Hindi ko kaya to. 'Di ba? Hindi ko kaya to. Tulungan mo ko. 'Di ba? Ganun po yung ginagawa natin. And many times, I experienced that, mga kapatid. Na hindi, kahit hindi siya nag-sorry sa akin, kahit hindi sila nag-sorry directly sa akin, I forgave each of them kasi alam kong para sa ikapapayapa ko. Okay? Kasi kapag hindi nga tayo nagpapatawad, mas mabigat, mas mahihirapan ako. Iiyak lang ako ng iiyak. Unlike kung sinuko ko siya sa Panginoon, 'di ba? So gagaan. So it warns us, unforgiveness is a spiritual hindrance. So kapag di ka nagpapatawad, medyo mabigat 'yan, mga kapatid. So, okay. What forgiveness includes? Ano ang ini-include niya? Ano ang kasama sa forgiveness? First thing is bearing the cause of someone's mistakes. Okay? Again, bearing the cause of someone's mistake. Paano yan nangyayari, mga kapatid? You carry the pain without passing it back. Parang ang gagawin mo, you choose to absorb na lang yung hurt. Sige, ako na lang yung masasaktan. Ako na lang instead of making the person pay for it. Ako na lang yung mag-shoulder. 'Di ba minsan ganun tayo? Like mananahimik na lang tayo kaysa gumanti tayo. 'Di ba? You decide not to seek revenge or punish them. Hindi ka magre-revenge sa kanila. Kasi alam mo na kagaya ni Jesus who paid the price for our sins even though we were the ones who failed. Hindi naman siya 'Diba? Kumbaga babalik at babalik pa rin na kung bakit natin bakit nagpapatawad tayo kahit na sobrang sakit, hindi tayo gumagante. 'Di ba minsan parang maiisip natin na what if gawin ko kaya 'to? Magrebelde kaya ako? 'Di ba? Sa tao na 'to. Magrebelde kaya ako or pakita ko na hindi ako okay. 'Di ba? And may times na matetempt tayo to do that. Pero laging magpapaalala ang Diyos sa atin that we need to absorb the hurt at ibigay sa Panginoon at you will not seek for revenge. Okay? So, yan po yung una. You don't insist of being right even when you are right. Di ba minsan parang sa ikapapayapa ng lahat nananahimik din tayo, no? Kahit alam natin mali talaga siya. So, ang ginagawa natin na nananahimik tayo, hindi natin ini-insist yung tama. Okay? Kasi alam natin na walang kaayusan doon. Lalong gugulo minsan. Kahit alam natin na sa tama tayo, we need to let go of it. 'Di ba? Kasi nga, kagaya ng ginawa ni Jesus, who did not retaliate. So, 'di ba? Ang good example talaga natin si Jesus sa 1 Peter chapter 2 verse 23. Sabi diyan, when they hurled their insults at him, ibig sabihin, nagbato ng mga insulto sa Panginoon, he did not retaliate. Hindi niya binalik 'yun sa kanila. Kung tutuusin, pwede niyang ibalik 'yun. Na kayo mga makakasalanan kayo, hindi kayo maliligtas. Hindi niya sinabi 'yun, mga kapatid. When he suffered, he made no threats. 'Di ba, kahit na nasaktan siya, nahirapan siya, hindi niya sinabi na humanda kayo sa akin. 'Di ba? Pag ako nabuhay ulit, pagdating ng ikatlong araw, humanda kayo. Hindi niya ginawa 'yon, mga kapatid. Sometimes you are the one who is correct. So sometimes daw talagang tayo yung nasa tama. Pero kailangan daw piliin natin yung peace instead of proving yourselves right. So minsan lang naman 'yun, hindi naman palagi, 'di ba? Sometimes lang naman na kailangan nating magbigay. Okay? So, part kasi yun ng forgiveness. Yung pagbibigay natin para sa kapayapaan o ikapapayapa ng lahat. You choose relationship. Okay? Na yung relationship and unity over winning. Hindi tayo dito yung ma-pride tayo na pipilit natin yung tama. Hindi, ito yung tama. Okay? So, kung ganun lang, ipagpapalit mo yung relationship
Okay? So, matatalo talaga pareho. Okay? May bibitawan ka. Pero if you choose, di ba, yung relationship over unity, not every time ha, kasi hindi rin naman pwede, kailangan may wisdom pa rin tayo mga kapatid sa paggawa ng mga ganyan. Okay? Hindi po porket gagawin na natin palagi. May wisdom pong ibinigay sa atin ang Diyos kung kailan tayo hihinto, kung kailan tayo magbibigay, at kung kailan natin ilalaban dapat ang tama. Okay? Kasi baka mamaya, we are just tolerating them. Mapapaisip ka, am I tolerating those people na nakakagawa sa akin ng mali? So, if time na para mag-speak ka, then speak. Speak with authority and speak with the love of Jesus. Okay? So, dapat ganun po tayo. So, next po tayo, of course, we swallow our pride. So, kasama po sa forgiveness na hindi natin pagaganahin yung pride natin. Diba? Minsan, magkakamali yung mga tao sa atin. Minsan yung mga nasa church pa nga, magkakamali, diba? So, we are not perfect. But, sabi dyan, you swallow your pride. Lunukin mo yung pride na meron ka. You humble yourself instead of demanding respect or apology. Hindi porke teacher ako, tapos may nagawang mali si Brother Renz o kaya si Brother Darwin sa akin, sasabihin ko, hindi, teacher ako eh. Professional ako, dapat sila yung nag-apology sa akin. No, it's not. It should not be like that. Hindi ka dapat magde-demand ng respect. Remember, respect is gain. Automatically yan. Depende sa pinapakita mo. Okay? So, kumbaga, ang forgiveness, dapat meron ding humbleness. Okay? Hindi mo ipapamukha na mataas yung position mo. Okay? Para mag-demand ng respect or apology. You will gain it, you will obtain it kapag maganda rin ang pinakita mo. Ang tinitignan ba ng tao, mga kapatid, is the profession? Para maging ng respect? Hindi. 'Di ba? Hindi po yun dun. Minsan nga, sabi nga edukada ka pa namang tao, pero ganyan yung pag-uugali mo, masahol pa sa di ba? Di ba may ganon, mga kapatid? Pero alam nyo, hindi talaga, yung respeto ng mga tao, hindi yan nakabase sa edukasyon, kahit gaano pa kataas yung marating natin. It will be based on our manners. It will be based on our behavior, on our attitude, kung naipakita ba natin yung pagmamahal ng Diyos sa mga taong ito. Okay? Nag-reflect ba ang Diyos sa atin? Ganun po siya. So, forgiving often requires humility. So, dapat po may kababaang loob. So, it means lowering your ego and letting go of the desire to be honored, to be defended, or justified. So, ganyan. Ang sasabihin daw kapag may pride, they should say sorry first. So, dapat mag-sorry muna sila. Hindi ako lalapit dyan hanggat hindi yan nagsusorry sa akin. Hindi ganun, mga kapatid. Yan ang pride. Okay? Pero alam nyo, ang forgiveness, sasabihin nyo talaga, I choose peace. Minsan nga, sabi ko nga, kahit na may maling nagawa sa akin, ako pa mismo ang lumalapit. Bakit? I choose peace. I always choose my peace over dun sa mga, alam niyo yun, yung pain. Okay? Ako talaga yung lumalapit. And normally, I do that kasi nga, siguro, parang yung spirit din ni Lord na gusto na ganito yung gawin ko. Ayan. But, it is humbleness, mga kapatid. Next, turning the other cheek. Ayan. Brother Darwin, pwede mo ba itong basahin? Turning the other cheek. Turning the other. Sa Matthew chapter 5 verse 39. Dapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Okay. Sa sino mang sa iyo sumampal sa kanan mong pisngi, harap mo naman sa kanyang. Ayan, di ba? Sinampal ka na sa kabila, pasampal mo din daw yung kabila. Ano ibig sabihin nun, Brother Renz? O, sinampal ka na, papasakit ka ba? Papaapi ka ba? You refuse to respond to hurt with more hurt. So, ibig sabihin, sa halip na
gantihan mo siya, sinampal ka, sasampalin mo rin, 'di ba? Hindi ganon ang tamang gawain ng isang Kristiyano, kundi kung sinampal ka man, ibig sabihin diyan hindi lang naman tayo sinaktan physically, 'di ba? Sinaktan tayo ng verbally. So hindi tayo kailangan gumante. Okay? So hindi tayo magre-respond. Minsan pa nga, sige, kabila naman, 'di ba? para pantay na. Hindi po, pero hindi ibig sabihin ng part na to or ng verse na to ay hahayaan mo na lang yung mga tao to abuse you. Hindi po ganun, ha. It means lang na wag kang gagante. Wag kang gagante ng the same kung anong ginawa niya sa'yo. Okay? You will respond with gentleness, not revenge. So, ibig sabihin, kung nasaktan ka man niya, halimbawa, hinusgahan ka man ng tao na yon, na sige, ganitong klaseng tao ka, ganito yung ginawa mo, nasaktan ka, pero anong gagawin mo? Just gentleness, no? Na alam niyo naman sa sarili niyo kung sino kayo, kung anong klase kayong tao, 'di ba? Alam niyo yung totoo, katotohanan sa hindi. Okay? Kilala niyo yung sarili niyo. Bukod syempre, pero ang higit na nakakilala sa atin ang Diyos. Pero syempre, kilala din natin ang sarili natin. So, wag tayo magre-respond with revenge, but respond in gentleness. Okay? Next po tayo. And forget. So, anong ibig sabihin nun? Kakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng tao na yon? Hindi. Diba? Hindi naman natin mai-erase yun agad sa memory natin, especially na ito ay fresh pa. Pero sinabi lang na i-forget natin. Ibig sabihin, forgetting the mistake, this does not mean you literally erase the memory kasi hindi mo naman ma-erase talaga yun. Kahit nasabi mo pa sa sarili mong erase, format. Ang nangyayari lang yun sa mga cellphone, 'di ba? Pino-format yung ano natin para mag-refresh, 'di ba? Sa mga gadgets natin. Pero yung mind natin hindi nagre-reset 'yan. Liban magka-amnesia tayo. 'Di ba? Pero it means you stop bringing it up. Kumbaga naka-move on ka na, wag mo nang ibabalik ng paulit-ulit, ipapaalala ng paulit-ulit. You need to move on. You need to move forward. Kasi ang tunay daw, na na-forget mo na yung mistake ng isang tao is wala ka nang binabalikan. Okay? Hindi mo na yung, nung nakaraan, ito nga yung ginawa mo sa akin, yung kumbaga, nagkaroon na naman ng pagkatatalo, binalik mo na naman yung nakaraan. So, hindi na ganon. Dapat, stop doing that na. Dapat po, we need to move on. To look forward. Okay? Stop holding it against them. Hindi porket paulit-ulit yung kasalanan na, kumbaga paulit-ulit yung pagbibigkas mo doon. Ano mangyayari sa tao? Akala ko ba pinatawad mo na? Akala ko ba okay ka na? Pero hindi ka pa rin nakaka-move on. Bakit ganyan? 'Di ba? Nangyayari ba yan sa atin? Ayan, nagiging poison daw kasi yan of the relationship that we have to other people or that we had to other people. So, poison yan ganyan. Hindi pino-forget ang mistake. So, just like God chooses not to remember our sins against us. Nung tayo po ay niligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, tayo po ay pinatawad, hindi na po yan isusumbat ng Diyos sa atin. So, dapat po tayo rin ay hindi na po yun gagawin. Okay po ba? Okay po ba? Malinaw po? So, conclusion na po tayo with our lesson 15. So, let your light so shine. Sabi dyan, ang light daw, nire-refer yan sa holiness, spirit-led action, and Christ-like character. So, holiness, spirit-led action, and Christ-like character. Kumbaga, sa pagiging Kristiyano natin, kung ano ang pinakita ng Diyos dito sa mundo, yun din po yung papakita natin. Love and forgiveness. So, the visible light of transformed believer.